Good day mga Lods, and we're back for another news and update this week ng mga kaganapan sa mundo ng Ronin Network at Axie Infinity. So without any further ado, let's dive in. Unang update natin ay ang pagsisimula ng ating Origin Season 13 Mystic Era mga Lodi. At bago natin himayin ang mga update ukol sa Mystic Era, nais ko lang batiin or i-congratulate yung mga kaibigan natin na nag-leaderboard or nag-top sa katatapos lang na Epic Era. So congratulations na agad, lalo na sa ating kaibigan na sa Idol Axie si Tom Sawyer, Shoutout Lodi at congrats. Okay, madako na tayo sa ating update. Sabi nila dito mga Lods, mayroong tumataginting na 16,000 AXS or 20% ng kabuuang prize pool this season at bonus reward. Pinakita rin nila rito yung breakdown ng leaderboard rewards from AXS to bonus rewards. At ito rin ang huling era bago ang ating final era mga Lodi, Huli na pero may final pa mga Lods. So magulo mga idol. Kaya grind na tayo ulit mga Lods. Let's go. At syempre, available pa rin ang ating collectible chest na naglalaman ng mga tickets na pwede nating ma-redeem for AXS rewards. Para sureball na makakuha tayo neto, kailangan lang matapos ang Mystic Era na nasa Challenger rank habang nasa wallet mo ang collectible Axies sa buong era. Isa lang to sa maraming perks ng mga collectible Axie holders. At pinaalala rin nila dito mga Lodi na pwedeng mag-earn through Axie check-in points. Ito yung mga points na pwede nating pangbili sa shop ng mga runes, charms, boxes at crafting materials. So narito yung step by step mga Lodi kung papaano. Una, open nyo ang inyong mga origins, syempre mga Lodi, Pangalawa, enjoy the beach music in the intro screen. Pangatlo, click nyo lang yung unang button sa top right hand corner. Then lastly, tap nyo lang yung date at i-claim yung reward. So easy peasy mga Lodi. Sabi pa nila rito sa final thoughts, we're entering the second half of this season and Atia's Legacy playtest is coming soon. There are tons of rewards on the line and many more opportunities around the corner. Let's keep pushing. Yun nga mga Lodi, mukhang papalapit na ng papalapit ang playtest ng ating Atia's Legacy. Kaya ihanda na natin ang ating mga sarili mga Lods sa mga paparating pang leaks or pasilip sa ating Atia's Legacy. And next update naman natin ay ang leaks sa bagong Axie NPC sa Atia's Legacy na nagngangalang Aoni mga Lods. So tama ba yun? Tama ba yung basa natin dito sa pangalan ni Aoni mga Lodi? Again, napakaangas ng ating Awoni NPC character mga Lodi nyo. Tignan nyo naman yung art mga Lod. So sabi sa lore, isa raw siyang Dusk mga Lod. At sabi dito, siya raw ay Garuda Grove Spiritual Guide. Isang bihasang fortune teller at wala raw talaga siyang bedtime mga Lodi. So puyat lagi ito mga Lods. Dagdag pa nila rito, Awoni may look ferocious but she is Garuda's Grove Spiritual Guide. As a Dusk Axie, she helped lost spirits find their way back to the spirit tree. You can find her at the local Atia shrine, telling fortunes late into the night and basking in the moonlight. She is a critical member of the village as her sensitivity to the spirit allows her to sense lurking danger from the forest. As usual, maganda at rich yung lore mga Lodi ng mga NPC character sa ating Atia's Legacy. At siguradong may mahalagang papel to si Idol Awoni sa kaabang-abang na MMORPG ng Axie Infinity. And next update naman natin ay ang pagsisimula ng Axie Classic Competitive Season 9 off-season. So ongoing na to mga Lods, sabi nila rito sa kanilang blog post, Classic Competitive Season 9 off-season is live. This marks the debut of level 2 cards in the season championship and Guild Wars, which means Nightmare Parts can enter the arena for the first time. Nagbabalik din ang quest. Maaari tayong makukuha ng dust or gold rewards kapag nakompleto natin ang mga challenges sa Classic na appropriate sa skills natin. Check nyo na lang mga Lods yung starter mode kung newbie pa kayo. At para naman sa mga datihang naglalaro ng Axie Classic, select nyo lang yung Guardian mode mga Lod. Meron na rin tinatawag na Play Tower mode kung saan maaari tayong maglaro ng may pahirap na difficulty through PBE games mode. So makakatulong ito para mas lalo pang mahasa ang paglalaro natin sa arena mga Lod. At 8,800 AXS ang total prize pool na maaaring mapanalunan sa tatlong tournaments, namely the Season Championship, Guild Wars, and the Lunasian Standoff. At nagkaroon din ng bug fixes at improvements. Dagdag pa nila rito, we made a few adjustments to cards and effect while also resolving the Goda Morning
purchasing issue. At para sa iba pang detalye, visit nyo lang itong blog post about sa Classic Competitive Season 9 off-season mga Lodi. Sunod na update naman natin ay patungkol sa Classic Competitive Season 9 Tournament. Una sa lahat, congratulations sa mga nag-top sa leaderboard. Kasunod nito ay nilatag nila ang mga importanteng dates na estimated pa lang na mga inaabangang events sa Axie Classic natin. So, eto ang mga sumusunod mga Lods. Season Championship estimate start date June 14 to 15. Guild Wars June 21 to 22. Lunasian Standoff June 29. So, yun mga Lodi, no, siksik-liklig ang buwan ng June para sa mga Axie Classic players natin dyan mga Lodi. Maraming ganap na pwede nating salihan at dinitalye pa nila rito sa thread ang ilang mga bagay-bagay. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na gusto pang i-explore ang Axie Classic, magandang avenue itong mga competitive games na isasagawa nila. Baka ito na ang road to pagiging pro player nyo mga Lods. At syempre, full support tayo dyan mga Lodi. At sunod na update naman natin ay ang botohan para sa Awaken Nightmare entries ng mga Lunasian through our Discord channel. Sabi nila rito, voting open until June 12 at 1 PM EST. Happening now in the Axie Discord. Price include Mystic accessories and more. So andito rin yung link mga Lods para sa Discord ng Axie Infinity at maging ang list ng mga pwedeng pagbotohan. Kasali rito si Boss GH syempre. Kaya bombahin na natin to mga Lods. Ayan, pakita ko lang sa inyo kung paano punta lang kayo ng Discord nyo syempre yan. Open nyo lang yung syempre kasali naman kayo sa Axie Infinity Discord channel. Punta lang kayo dito sa suggested yan, Nightmare Boat. I-click nyo lang to. Si Idol Boss GH ay pangalawa sa pangalawang set. Ito siya number 7 mga Lod. Tapos i-click nyo lang tong number 7 mga Lodi Yan mga Lod. Para sa giveaway ni Boss GH pagka nanalo mga Lodi no. Okay, at next update naman natin ay ang pag-highlight ng Ronin Network sa features ng Ronin Wallet Web App. Sabi nila rito, the Ronin Wallet Web App is your universal gateway into Ronin. Featured games, trending tokens, portfolio and account analytics, NFT batch transfer, event calendar, community spotlights, bridge, plus swap, buy Ron with fiat. At nandito rin syempre yung link para sa Ronin Web App. Yun, tuloy lang talaga sila sa pag-build para mas lalo pang ma-improve ang experience ng mga users sa iba't ibang tools, resources at gateways within the Ronin Network ecosystem. Kaya mas lalo pang napapadali ang pag-access natin ng mga paborito nating D-apps at iba pang updates within Ronin. So kudos sa buong team sa Ludo. Sunod na update natin ay itong quote tweet mula sa Ronin Network. Recently, nag-post si Hale ng short video tutorial kung papaano nga ba bumili ng RON sa pamamagitan ng GCash, especially ang GCrypto feature. Easy peasy mga Lods, wala pang 2 minutes makakabili ka na ng RON. At ayon sa Ronin Network, mayroong 94 million users ang GCash at mahigit sa $160 billion ang napaprocess dito sa loob ng isang taon. Kaya this is a win lalo na't hindi na lang sa Pilipinas nagagamit ang GCash dahil international na ito mga Lodi at pwede na tayong bumili, mag-hold at mag-stake ng RON ng walang kahirap-hirap. Next update natin ay para sa mga kaibigan nating enthusiast ng Fishing Frenzy dahil magkakaroon na sila ng Season 2 mga Lodi. So exciting to lalo na sa mga idol natin sa BCH. Isa rin to sa mga Ronin games na gusto kong explore soon mga Lodi no. Pinakita nila rito sa short clip ang Season 2, The New Horizons soon. Kaya buckle up mga Lods. And last update natin mga idol, ang bagong games sa Ronin Network na Angry Dynamite. Maganda yung sinabi rito ng CEO ng Voya Games na si Oliver Loflair na ito raw ang dahilan kung bakit sa Ronin ang best place para mag-launch daw ng crypto game. Sabi niya, few ecosystems can match the long-term consistency and dedication to the community that Ronin has shown with a well-established token, a history of successful releases, and a truly engaged player base that has grown over time and not just during the hype cycles. Ronin stands out as a network built to last. So agree tayo dito mga Lodi ng mga 100% mga Lods. Dahil maxi tayo pagdating sa ating Ronin Network. At since day 1 naman, bullish naman tayo mga idol, no? At yun nga, bago natin tapusin yung ating video, magbabasa muna tayo ng inyong mga naging komento sa ating last
video na news and updates, no? Ito ay last week pa to mga lods. Basahin natin. Una si Madam Sensei, yan ang ating Madam Sensei. Si Idol Mario Espiritu, shout out lods. Kay Idol Rod Axel, salamat lods. Kay Idol Bibo BCH, salamat Lodi, shout out. Kay Idol Chris TV, yan yung nangihingi ng tips patungkol sa kukukoy, no? So thank you mga idol. At hanggang dito na lang tayo mga Lodi. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood sa ating news and updates. Feel free to comment down below kung may mga katanungan kayo at sisikapin nating masagot ang lahat ng yan. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell mga Lodi. Again, thank you and bye-bye!